kung magiging DepEd Secretary si Franz Castro, for one na ginagawa ng mga yan ay mag-recruit ng mga anak natin. Alright, magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Ako po, sa Paul, itong si Franz Castro sa banat ni Dr. Loren Badoy. Kung sakaling si Franz Castro ang maging sekretary ng Department of Education, ako po, hindi umano alam natin kung ano ang mangyayari sa ating mga kabataan. Kasi mukhang nangangarap. Sa totoo lang, mga kababayan po natin, itong si Franz Castro na maging sekretary ng DepEd, dahil panay parinig ito kay Bongbong Marcos at panay tirada at umano'y sinasabi na walang nagawa itong si Vice President Sara. Tika lang, okay? Sino ang walang nagawa? Sabi ni Franz Castro. Walang nagawa nga ba itong si Vice President Sara, Franz Castro? O bakit si Vice President Sara pa rin ang nangunguna sa mga survey ng iba't ibang mga company na gumagawa ng survey? Franz Castro. Okay, si Franz Castro, mga kababayan po natin, kilala naman na dating kritiko ng administrasyon ni PRRD at nag-file pa nga ito ng kaso laban kay PRRD. Ngunit, imbes na tamaan si PRRD, lalo pang nagpaganda kay PRRD ang kanyang ikinaso. Dahil na-dismiss ito, at imbis na resbakansya ni PRRD, ay hinayaan lang ito. So nagpapakita lang na siya ang mahina at pikon, samantala si PRRD ay tinawanan lamang ang kanilang final na kaso. Tingnan natin kung ano yung masasabi mo dito sa banat sa iyo ni Doc Loren. Magiging DepEd Secretary si Franz Castro na isang operatiba ng CPP, NPA, NDF para ka nagpapasok ng ano yung tinatawag sa English, the fox in the hen house. Agoy talaga. Maikling salita, parang nagpapasok ka ng ahas sa loob ng Malacanang. Sabagay, may ahas na pala sa loob. So dagdagan mo pa ng isa, edi lalong magkakagulo na. Magiging bahay na o palasyo ng ahas ang Malacanang, Diyos ko po. No. So, kasi ang number one na ginagawa ng mga yan ay mag-recruit ng mga anak natin. At yan ang pinaka-target ng CPP, NPA, NDF, ang mga anak natin. Kaya tayo grateful nung si Vice President ay DepEd Secretary at NTF LCAC Co-Vice Chair kasi maliwanag siya kung ano ang CPP, NPA, NDF at mas mahalaga kung ano yung proteksyon at depensa na kailangan para sa mga anak natin, para yung mga buitre na yan, kasama dito yung mga ibang problema, no, katulad ng drugs, etc., ay mapoprotektahan ang mga anak natin. Kasi mahilig sila magsabi, di ba, na para sa bayan sila, etc. Kakampi nyo na mga tuta na kayo ni Marcos. Grabe. Ito pa yung nagki-claim na sila daw ang tunay na oposisyon. Pero samantala, sila naman ang tuta na ngayon, nang nasa Malacanang. Tuta na sila ng bangag. At mukhang may tali na ito sa liig, mga kababayan po natin, na hindi nila kayang batikusin itong si Bongbong Marcos. At patuloy na rin ito na maging sunod-sunuran. At sila na rin yung naging attack dog dyan sa House of Representatives kay Vice President Sara. At sila ang leader nitong mga black propaganda. Pero tingnan nyo, nagdulot ba ng maganda ang kanilang paninira at black propaganda? Nakawala po. Lalong sumisikat at lalong pinagkakatiwalaan ng taong bayan itong si Vice President Sara. Yan ang hindi nila napapansin sa ngayon, mga kababayan, pero kusang lumalabas sa survey na siya pa rin ang nangunguna sa pagka-presidente. Tuta pa rin kayo ng mga kano, di ba? Ano nangyari sa mga pinagsasabi ninyo? So, I guess yun lang, no? Kung si Franz Castro ay maging DepEd Secretary, siguro nababagay siya kasi palpak na palpak ang Marcos administration at siguradong papalpak siya at ang ating mga teachers. So, kung si Franz Castro po yung magiging secretary ng Department of Education, naku po, baka magiging rebelde siguro. Baka lang ang maging estudyante o baka kasing lutang at kasing tanga po niya kagaya ng kanyang amo na si Leni Robredo.
at ngayon at ang kanyang kaalyado na si Bongbong Marcos. Tingnan niyo po yung mga pangyayaring ito ngayon mga kababayan po natin, na halatang halata po na masyado na nilang sinisiraan itong si Vice President Sara at si PRRD. Ngunit hindi sila magtatagumpay dahil kilala na po sila ng taong bayan. Alam na po yung kanilang karisma. Di po ba sasabihin niya pa na dapat noon ay nag-resign na daw noon pa itong si VP Sara. Pero di niya alam na yung pagre-resign ni VP Sara, lahat po yan ay planado. At alam ni VP Sara kung kailan at kailangan niyang magbitaw. Kailan siya dapat maglabas ng kanyang statement. Kailan niya dapat ilabas ang pinakarason kung bakit siya bumitaw bilang sekretary ng Department of Education. Kaya abangan po natin kung kaya bang tapatan ng panibagong sekretary ng Department of Education o baka walang tatanggap dahil alam nila na mai-stress at mapipressure sila dahil sa ganda ng ginawa ni Vice President Sara. Kaya ang sinasabi nilang walang nagawa si Vice President Sara, yan po ay isang malaking kasinungalingan kagaya ni Franz Castro.